Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, isang motorcycle rider ang nagsauli ng malaking halaga ng pera na naiwan ng kanyang naging pasahero. At hindi sumagi sa kanyang isipan na angkinin ito. Ang nakabibilib niyang katapatan viral ngayon sa social media. Sino siya? Narito at inyo pong panoorin. Isang motorcycle rider ng isang sikat na motorcycle taxi services app sa bansa ang hinahangaan ngayon sa social media. Dahil ang rider na si Romel Villar nagsauli ng perang naiwan ng kanyang pasahero. Dumagsari ng mga netizen na nagparating ng kanilang paghanga kay Romel. Karamihan sa kanila ay sinaluduhan ang katapatan na kanyang ipinamalas at hindi nagpadala sa tukso. Ang iba naman ay nagsabing na sana'y dumami pa ang katulad niyang rider. At dahil sa kahanga-hanga niyang ginawa, agad naming hinanap si Romel para mas makilala pa siya. Dito sa Assumption Ville sa lungsod ng Valenzuela namin siya natagpuan kasama ang kanyang pamilya. Kwento ni Romel, isang Vietnamese national ang pasaherong nakaiwan ng pera sa kanyang motor. Yung pera na yun po kasi na naiwan nung Vietnamese na yun, talagang hindi ko po talaga alam yan, sir, eh. Kasi pasahero ko lang po siya, eh. Ngayon, noon nga ho, yun nung pagka-drop off ko po sa kanya, di ko ho napansin yun na may bag pala siyang naiwan doon sa likod ng motor ko. Ipinakita sa atin Romel kung paano niya nadiskubre ang nasabing eco bag. Ganito, ito yung bag na to, yung ganito kalaki yung bag niya. Tapos yung pagbaba ko, kasi pagbaba ko ganito lang na. Kaya hindi ko napansin yan na mayroong bag dyan. Kasi nandito lang naman sa harap ko yung tuhog-tuhog na kinakainan ko. Hindi ko napansin yan. Tapos nung sasampa na ako sa motor, doon ko siya napansin. Yung bag na yun. Kanya na, pagtingin ko, yun nga, may laman pera. Kasi sinidip nyo? Sige, sinidipin nyo. Pagka ganun ko, nakabungad agad sa akin yung pera, nakabungad ka agad, binalumbong ko na po siya. Binalumbong ko na siya, tapos nilagay ko na ho doon sa harap ng motor ko. Paano nilagay? Doon sa helmet ho, nakaganito ho yan. Nakaganyan siya. Yan, ginanyan ko na siya. Nakasabit na ho dito yung helmet sa harap ng motor ko. Doon sa extra helmet? Opo, doon sa extra helmet. Yung helmet ng pasahero ko. Doon po opo. Tapos umuwi na ho ako. Ganun po ang nangyari nun. Kasi yung ganyan, nakaganyan ho siya talaga ho. Swerte nga ho talaga, hindi Nung napansin ko na lang din nung pagkatapos kong kumain nung nagtuhog-tuhog ho kasi ako doon, eh. Pagkatingin ko nung pasampan ako ng motor, may bag dito. Ang akala ko ho talaga, yung mga kapwa ko lang kumain yung mga naglapag lang ho doon. Pagtingin ko kasi ho, may pera. Kaya hindi na ho ako nagtanong sa mga tao doon kung kanino yun kasi baka maraming umangkin doon. Kaya yun ho, inano ko na lang ho yung bag niya. Binilot ko na lang siya, tapos nilagay ko doon sa unahan ng motor ko. Basta nakita ko lang ho yung tigli-500 eh. Ginanong ko na kasi nagulat ako eh. Tigli-500 madami eh. Hindi ko ho nakita, hindi ko nga ho alam na meron palang tig-1,000 doon. Yun ho ang kasi basta ginanong ko na lang ho kasi nasa lansangan po ako eh. Baka mamaya may makakita na may pera na dala yun ah. Yun ho ang inaano ko. Umuwi na ho ako, sir. Kasi may pera na ho doon sa motor ko eh. Umuwi na ho ako. Mawaglit ko pa. Basta ang nasa ko noon ho, sir, yung huling pasahero ko. Sabi ko, baka kanya nga talaga to. Kasi ang ko naman ho, may contact naman ho siya sa akin. Hindi ko ho siya kinontak, sir, kasi baka mamaya pwede niya hong aminin na kanya yun, kahit hindi naman sa kanya kasi pera ho eh. Hinintay ko ho na siya ang tumawag sa akin. Yun po yung ginawa ko doon. Kasi sabi ko ho, sa isip ko, kung talagang kanya ito, malaking halaga naman ito, tatawag sa akin yun. Ayun nga ho, yung niya, tumawag ho siya sa akin bandang alas 7 ng gabi. Ay sabi ko sa kanya, oh ma'am, andito naman po yung pera mo. Hindi ko naman ho pinakialaman ito, sabi ko sa kanya. Kasi hindi ko nga ho alam kung magkaano ang halaga nun eh. Kung magkano nung pera na yun eh, bilang nun eh. Kasi basta tinignan ko lang ho pera, hindi ko na ho inano yun. Kaya nga ho, pagdating sa pulis, tinanong din ako ng pulis kung magkaano. Sabi ko, hindi ko ho alam, sir, kasi hindi ko din pinakaalam ang kako yan. Kaya pinabilang ho sa kanya ng pulis pagdating niya,
pinabilang sa kanya ng pulis, sakto naman yung pera niya. Kwento naman ng asawa ni Romel, may kutob na siya na may nangyaring kakaiba sa kanyang mister kung kaya't maaga itong umuwi. Pag uwi ho siya ng maaga, ganun nga po, alam ko na may parang may nangyari kasi nung unang uwi niya ng maaga, may nasakay siya na lasing, ganyan. Kumbaga, pagka may nangyayari sa kanya na hindi, umuwi na siya ho ng maaga. Kaya sabi ko, ba't ang aga mo? Sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, halika. Sabi niya, may kukwento ako. Sabi niya, bakit? Di, kinakabahan ho ako. Barka ko, sa isip ko, nakadisgrasya siya, o kaya kung anong nangyari sa kanya, tingnan ko, wala naman siyang sugat. Di, sabi, ano ba yun? Sabi ko, sabihin mo na. Andito yung alaga kong bata. Sabi niya, halika, tingnan mo. Sabi niya, hoy, sabi ko, hoy, kanino yan? Sabi niya, hindi ko alam kung sa pasahero ko o dun sa mga kumakain kasi kumain nga daw po siya sa may istolyata ng mga Sabi niya, wala daw siyang makitang kainan ng kanin. Di sabi ko, baka mamaya kung kanino yan. Ikaw ang dyan. Sabi ko, isulit mo na lang. Sabi ko. Hindi rin naman umano pumasok sa isip ni Romel na angkinin ang naturang pera. Kasi talagang hindi po ako sanay ng pera na hindi sa akin, sir, kahit gaano kalaking halaga yan. Hindi po ako sanay ng ganon, sir. Sanay na ako sa buhay na mahirap, sir. Mahirap pong gastusin ko man yung perang yun, hindi naman akin, papakain ko sa pamilya ko. Hindi ko naman pinaghirapan. Mahirap po yun. Hindi po ako kaka-interest sa ganon kahit gaano kalaking pera yun, sir. Tsaka kasi unang iniisip ko po kasi doon, sir, baka mamaya po pinapag-utusan lang yung taong yun. Kawawa naman siya. Tapos baka mamaya ako isa sa pangpagamot niya to sa isa sa pamilya niya, sabi ko. Yun ang nasa isip ko. Yun talaga po ang umano sa isip ko, sir. Kawawa naman ka ako kung pambayad niya yun sa ospital dahil sa pinagamot yung isa sa pamilya niya. Paano kung yun lang yung pera niya na di inaasahan? Kawawa naman po. Tapos ipapakain ko sa pamilya ko. Napasarap sa pamilya ko yung may ibang tao naghihirap doon sa pera na yun. Ayon pa kay Romel, baguhan pa lamang siya bilang motorcycle rider. Nung November pa lang po ako nagsimula sa kanya. Kasi karpintero po ang hanap buhay ko talaga. Matagal na po, sir. Sa 20 years na po. Nakakaano naman po, kahit paano yung po ang napapaano ko sa pamilya ko. Dahil din po doon sa pagkakarpintero ko, kahit paano tapos din po yung ang panganay ko, ganun po. Kasi mga ginagawa ko po, mga kabinet, mga sofa. Matagal na din po. Yun po talagang trabaho ko simula pa. Simula po nung pumasok yung sir, yung mga furniture ng China. Simula po nun na yung local natin. Aminado rin siya na mas malaki ang kinikita niya ngayon kumpara dati. Talagang full time ko, mas okay po siya. Yun po, pagka full time talaga. Kasi mas malaki po lalo pag sa minimum lang po, mas malaki naman po siya. Tagaan lang po talaga. Ganun lang naman po talaga, tiyaga. Pag wala tayong tiyaga, wala din po talaga. Pagsapit ng gabi, dito na siya nakatanggap ng tawag mula sa kanyang naging pasahero. Sabi niya po sa akin, may naiwan ba akong bag dyan sa motor mo? Sabi niya gano'n. Kasi ikaw lang ang huling ko, sabi niya. Kaya ikaw naalala ko kasi sa'yo lang ako nakasakay, sabi nga gano'n sa akin. Sabi ko, meron po, ma'am. Sabi niya, kasi may pera nga daw po na laman. Sabi ko, po, ma'am, may pera dito. Sabi ko, nandito naman po, ma'am. Sabi ko. Sabi nga niya, kung gusto ko daw ihatid doon sa kanila, gabi na po nung oras na yun, sir. Sabi ko, hindi ho, ma'am, hindi na ako maghahatid niyan. Sabi ko, kung gusto niyo ho, isurrender ko na lang to sa police. Dito sa Police Valenzuela Station po, sabi ko sa kanya. Dito niyo na lang ho, puntahan, dito tayo magkita, sabi ko sa kanya. Kasi mas palagay ho ang loob ko pag dito lang sa Police Valenzuela Gusto niya doon daw sa Makati. Sabi ko, hindi na ho, ma'am. Sabi ko, kayo na lang ho ang pumunta, sabi ko sa kanya, kasi gabi na po. Pinuntahan naman ho nila nung mismong oras na yun. Nalaman din ni Romel ang halaga ng perang naiwan sa kanyang motor. 321,000 po. Yun po yung Tapos yun din naman po ang sinabi ng Vietnamese na okay naman daw, kumpleto naman daw po yung pera. Yun yung pagkakaano niya. Kaya yun po, pasalamat siya sa akin. Grabe po ang pasalamat niya, sir, talaga. Maluha-luha nga ho siya nung sabi niya, Kuya lang po ang alam niyang Tagalog Sabi niya, salamat ng marami, sabi niya.
Ay, mabuting tao nga daw ako, sabi. Ngumiti lang naman po ako sa kanya. Nginitian ko lang naman po siya. Natanong po siya ng mga kapulisan dyan, sir, pero ang sagot niya lang naman po ay nahiram daw po niya yung pera niya na yun sa kapwa niya din po Vietnamese dahil pampuhunan po sa damit. Hindi rin niya maisip na mag-viral sa social media ang kanyang ginawa. Hindi naman po, sir. Kasi kaya nga po inano ko doon sa pulis yun, sir eh. Hindi naman po. Kaya nga po, kasi wala naman po akong mag-ano siya o hindi, wala po. Basta ang ko lang naman po doon, maibalik yung pera na hindi naman sa akin. Yun lang po ang pakay ko din talaga. Hindi ko po alam na yung pala kasi pinost po nung ng Valenzuela. Isang paalala naman ang kanyang ibinigay sa mga katulad niyang motorcycle rider. Mga paps, wag po tayong magka-interest sa perang hindi naman sa atin kahit gaano kalaki yan. Kasi hindi natin pinagpag-uuran yan eh. Baka mamaya, sakali mangyari sa inyo din yun, mamaya hindi natin alam eh. Pang-hospital pala nila yan, pangbayad pala sa hospital. Mahirap yung pakialaman. Kasi baka yun lang inaasahan nilang pera. Tapos napunta pa sa kamay natin na hindi maganda. Mahirap po. Wag po tayo magka-interest kahit na gaano kalaking halaga yan, sir. Personal ko ring nakaharap si Romel nang siya'y maging panauhin ko sa Responde sa radyo. At maging ako ay humanga sa kanyang ipinamalas na katapatan. Kahanga-hanga po itong taga Valenzuela na isa pong rider na nagsauli po na naiwang bag na may laman na higit 300,000 pesos ng isa pong Vietnamese. Ba't hindi ka nagkaroon ng interest? Hindi po. Holiday season. Hindi po. Oo, bakit? Mahirap po magka-interest ng perang hindi sa atin kahit gaano po yung kalaki. Oo. Mahirap po magka-interest ng Ikaw ba'y mulat sa pool, motorcycle rider ka na ba? O may trabaho ka ba dati? Karpintero po ako, Karpintero sir. ka? Oo. Ano ang payo mo sa mga kapwa mo motorcycle rider, Romel? Mapapayo ko lang po sa kanila, sir. Kung sakali mangyari po sa kanila yung katulad po nung nangyari sa akin, maski gaano kalaking pera ho yan, maski gaano ho kalaking halaga niyan, wag ho tayong magka-interest ng perang hindi sa atin. Yung lang naman po. Kasi mahirap po yun eh. Papakain natin yung pamilya natin ng hindi naman natin pinaghirapang pera. Mahirap po yun. Tama. Okay. Palakpakan naman para kay Romel Villar. Romel, thank you so much. Sobrang bait mo at pinakita mo ang isang tunay na Pilipino na hindi nagka-interest sa mga naiwang kong bagay ng ating mga bisita. Bisita may tuturing ang isang pong Vietnamese national. Siguro, yung Vietnamese na yun may kukwento niya dun sa ibang bansa, sa kanyang bansa na napaka-honest po ng ating mga kapwa Pilipino. Congratulations! Salamat Palakpakan po. ulit! Thank you, Romel. Romel Villar po yan. Tunay nga na buhay pa rin ang kabaitan at katapatan nating mga Pilipino. Dahil hindi matutumbasan ng anumang pera ang kapayapaan sa ating mga puso. Ito ang pinatunayan sa atin ni Romel dahil hindi siya nagpasilaw sa kinang ng salapi. Bagkus ay mas pinili niya na ibalik ang pera sa tunay na nagmamay-ari nito. Yan ang totoong tatak Certified E-Responder. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.